at Diyos na tumawag at humirang at pumili sa aming mga buhay. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin na kami po ay lumalapit sa iyong panan upang hilingin ang iyong tulong at patuloy mo po kaming palakasin, patuloy mo po kaming pagliwanagin, patuloy mo po, O Diyos, ipagkaloob ang iyong mga salita sa aming mga buhay, sa aming kalooban, upang maipamumuhay po namin, Panginoon, ang iyong mga aral. At i-bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin, anumang kapaguran, pinansyal, pisikal, at spiritual. Dalangin po namin, Ama, na ito'y kunin mo po o palayain mo po ang bawat isa upang sa ganun, Panginoon, mabibigyan ka, Panginoon, ng kaluguran, mabibigyan ka ng kaluhalatian, mabibigyan ka ng karangalan. At dalangin ko din po, Ama, na maging ang mga nanonood ngayong gabi ay abutin mo po ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Ano man po ang kanilang katayuan, kung naroon man po sila sa kalungkutan, ay pagkalooban ng kaagalakan, kung naroon man po sila sa karamdaman, ay pagkaloob mo po ang kagalingan, at kung naroon man po sila, Panginoon, sa kadustaan ng buhay at kawalan ng buhay, ikaw ang magbukas ng kalingitan upang ipagkaloob mo po, Ama, sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan, katulad ng inyong ginawa sa amin sa dakong ito. Pagpalain mo po rin, O Diyos, ang lahat ng nanonood ng video live na ito, at anuman po ang kailang katayuan, kung mayroon po silang mga katanungan sa pamamagitan ng iyong aral, ay naway magkaroon ng kasagutan. At umaasa kami, Panginoon, ngayong gabi, pinagpapala mo na kami, at umaasa kami ay magtatagumpay kami ayon sa iyong panawagan, ayon sa iyong layunin, at ayon sa iyong kalooban. Umaasa sa salamat po, Ama, ngayong gabi na muli po kami nagkatipon dahil sa iyong pangalan, muli po kami nagkatipon dahil sa iyong mga salita, at alam po namin pinagpapala mo na kami sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo na po magsiupo, mga kaibigan o kapatid. Atin pong hanguin ang salita ng Panginoon sa Roman chapter 8. Ang talata po ay 28 hanggang 30. Roman chapter 8, verse 28 hanggang 30. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayoy naging panganay natin siya. At ang mga itinatalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sabihin mo nga sa iyong katabi, sabihin mo mapalad ka. Bakit ka mapalad? Okay, mapalad ka kasi narito ka mamaya pagkatapos ko ang ating may maganda kasing ipatuto mamaya, no? Mamayang pagkatapos kong mangaral. Okay, so pakikinggan natin yung kanyang patutuo kung gaano kabuti ang Diyos, yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, at gaano siya niligtas ng Diyos sa kapahamakan. Ang mahalaga doon, mapapakinggan natin kung gaano siya niligtas sa kapahamakan. Amen po ba? Okay, sabi mo mapalad ka. Okay. Dito po sa Roman chapter 8, verse 28 hanggang 30, ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa tao? Natanong mo na ba, bakit ka narito? Bakit ako napadpad dito? Maaring hindi mo pa natanong, bakit ka narito? At bakit kita nakasama? Nagsama nga ba tayo dahil mayroon tayong mga obligasyon bilang tao? Nagsama nga ba tayo dahil pare-pareho tayo may trabaho? O nagsama tayo dahil pareho tayong tinawag ng Diyos? Amen? Amen. Sabi mo nga, tinawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Okay. So, dito sa verse 30, ating pag-aralan ang Roman chapter 8, verse 30. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanya mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Alam mo, kaibigan,
Ang ating pong tema ngayon ay kalooban ng Diyos. Sabi mo nga, kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. Alam mo kapatid, marahil maging sincere kayo pag umattend po kayo ng mga aral o pag-aaral o Bible study. Kasi ako po ay naniniwala na hindi aksidente na tayo'y magkasama. At hindi din po ako po ay naniniwala hindi aksidente na nakapag-live tayo sa social media. Ibig sabihin, yung mga nanonood, no, may yung mga followers, wala naman akong inaalok sa kanila. Wala naman akong ibinigay sa kanila. Alam mo ba, ang ibinibigay ko sa kanila ay panalangin o prayer na ang sino mang nanonood ay kausapin ng Panginoon, magliwanag yung kanyang buhay, makilala niya ang Diyos, at maisuko niya ang kanyang sarili at makita yung kanyang ginagawa at upang makapagbigay papuri sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So sabi mo nga, tinawag. Tinawag. Alam mo kaibigan, marahil, ikaw nga narito, parang wala lang. Umatin lang, nagsuri, tapos na nagiging parang audience lang. Pero kaibigan, saan ba nagsimula si Pastor Ruel? Sa pagiging attender din. Saan nga ba nagsimula si Pastor Ruel? Kundi sa yung inanyayahan din. Tulad nyo na nakaupo ngayon sa inyong upuan. Balikan ko po yung 4. Tinawag. Sino yung mga tinawag? Yung mga inanyayahan. At hindi nag-atubili. Hindi nag-atubili. Yung inanyayahan kang mag-Bible study, inanyayahan ka, mayroong nga akong 3 kabataan na umattend sa isang church. Sa isang church ng GIL. Tapos sabi ko, dali mo na yung 2 mong kapatid. Sabi ko. Hindi ko sila inanyayahan makinig. Kasi naroon na ang isang kapatid, tapos sabi ko, dali mo na para 3 na kayo magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabagat yung ikay anyayahan at nag-respond ka, ibig sabihin, hindi lang ang simbahan may plano sa iyo, kundi yung Diyos may plano sa iyo. At yung plano ng Panginoon sa iyo, kaibigan, dapat unti mo yan maiintindihan. Bilang sinasabi ni Jeremiah sa chapter 23, no? Sa chapter 23, mga kaibigan. Dapat maintindihan mo yung paano ka inanyayahan ng Diyos. Ikaw ba'y inanyayahan ng Panginoon sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng karamdaman, o ano man ang iyong katayuan, ikaw ba'y inanyayahan ng Diyos? At ako'y naniwala nang kayo ngayon narito at mga nanonood sa live video na ito, ako'y naniwala na pag maiintindihan mo ito ang Roman chapter 8, verse 20 to 30, marahil ngayong gabi magpapasya ka. Ang pagpapasya hindi lamang para umaten, pero ang pagpapasya. Now, tignan natin ang Roman chapter 8, yung 4 na katangian verse 30. Ano nga ba ang plano ng Diyos sa tao? Okay, sabi dito, tinawag. Ibig sabihin yung ikay nag-respond, inanyayahan, tapos isang beses ka lang inanyayahan, ngayon tuloy-tuloy ka na nag-church, then, ang ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos sa iyo. At habang nagre-respond ka sa plano ng Diyos, mas pinalalaya mo ang sarili mo. Mas pinagagaan mo ang hinaharap mo. Mas pinamadali mo ang buhay na gusto mo. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga, ako man din, O Diyos. Ako man din, O Diyos. Sigaw mo. Ako man din, O Diyos. Ay tawagin mo. Ay tawagin mo. Alam mo kaibigan, ang pinakamasarap na patingnan sa isang tao. Ang pinakamaganda na tingnan sa isang tao
At ang pinakamainam na tingnan sa isang tao, pag ang tao ay nasa loob ng simbahan at nanikluhod sa Panginoon. Ang pinakamasarap na tingnan, panoorin. Kapatid, marahil magulo ang isip mo, marahil marami kang tanong, marahil nag-alinlangan ka, pero ako na mismo sasabi, pag tinawag ka ng Panginoon, ang palatandaan na tinatawag ka ng Panginoon, oras-oras, araw-araw, gabi-gabi, tuwing umaga, mas gustuhin mo pang magpatugtog ka ng mga worship ng gawain ng Diyos kaysa sa mundo. That is sign na tinatawag ka ng Lord. Kung ikay tinatawag ng Lord, kaibigan, huwag mo siyang pahindian. Sayang kung iyong pahihindian. At sayang kung pagabagal-bagalan mo pa ang iyong desisyon. Bakit? Romans chapter 8 verse 20 to 30 o 30, tinawag, itinalaga means hindi lamang nagtatapos yung nagsimula kang umupo, ay umupo ka lang. Dapat nagsimula kang umupo, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa simbahan, then wag na wag mo siyang pahindihan. Dapat i-grab mo ang oportunidad. Tulad dito, sa inyong team, sa inyong grupo ay mayroon pong siyang gift ng mag-akay, mag-evangelist. Ibig sabihin, yung dalawa niyang kasamahan na talagang hindi nag-church, na paliwanagan niya, ngayon nag-church. Ano ibig sabihin? Yung gift mo, mayroon kasing iba't ibang gift eh. No? Mayroon namang mag-beautification ministry, mayroon sa evangelist, mayroon naman din sa choir. No? Iba-iba, mayroon sa giving. So, magsimula tayo yung salitang tinawag. At ang pinakamainam sa isang, imagine mo ha, kung tayo makasalanan, tinawag tayo ng Diyos. Tapos yung lahat ng ating kasalanan ay pinawalang salatan ng Panginoon. Pagkatapos nilinis tayo ng Diyos, ipinakita niya ang kanyang kaningningan, ipinaranas niya ang kanyang kapangyarihan, ipinaranas ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin. Pagkatapos binigyan tayo ng isang tungkulin sa simbahan at ginagampanan natin, at habang tayo gumaganap ng ating tungkulin sa simbahan, nililinis tayo ng lubusan. At pagkatapos nilinis tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng karangalan. Napakasarap yan, kaibigan. Naalala ko yung abang kami kumakain, may dumaan na pastor. Sabi ng aking nanay, sana meron akong isa sa anak na magiging pastor din. Then, salamat sa Lord, hindi lang isa. Nag times 2, 1, nag plus 1. Ibig sabihin, dalawa kami sa aming magkapatid, sa aming pamilya, nangangaral ng Word of God. Ibig sabihin, nag-aakay patungo sa liwanag ng buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo kapatid, ngayon sa harapan ko, ikaw na yung pinakadumi o ako na yung pinakamadumi sa lahat ng tayo magkasama. Pero pag ako ay nag-respond sa paanyaya ng Diyos at yung pag ako binigyan ng katungkulan ng Panginoon sa kanyang iglesia at aking ginagampanan, no, lahat ng aking karumihan ay kayang linisin, ayusin, at paging banalin sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakamasarap, kaibigan. Amen po ba? Amen. Okay, sabi mo nga, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, kung kalooban ng Diyos, pagdating ng araw, ikay mangangaral, then, huwag mo pahindihan.
Kung kalooban ng Panginoon, kung pagdating ng araw, ikaw ay maging music ministry, huwag mong pahindihan. At kung pagdating ng araw ay tatawagin ka ng Panginoon, maging evangelist, huwag mong pahindihan. Sapagat ang pinakamasarap, tulad ng sinasabi kong pauna, yung dating buhay mo madilim, ngayon nagdala ka ng Biblia, at habang pagdadala mo ng Biblia, nakikita mo unti-unti ang liwanag ng Diyos. Dumating din po ako sa punto na naglingkod ay sa Panginoon, ay nag-alinlangan din ako. Hanggang dumating ang panahon, sinabi ko kay Bishop na dali mo itong church, ako bahala. Ako ang susupport sa lahat ng pangailangan ng simbahan. Ang sagot ni Bishop, hindi ako naparito para mang-agaw ng simbahan. Naparito ako para magbungol ng mga taong nasa loob ng simbahan. Amen po ba? Amen. Okay, sabi mo nga, plano ng Diyos. Okay. Pag kayo tinawag ng Panginoon at mag-respond kayo, ang una nyong gawin, pag sumikatan po talaga ninyong talikuran ang mga kalikuan ng buhay sa mundong ito. Amen? Sapagkat kung pag nagdingkod ka sa Panginoon o mag-respond ka sa panawagan ng Diyos, pag hindi mo tatalikuran ang mga kalikuan ng mundong ito, ang mangyayari kasi maging dryness yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa iyo, maging alert kayo pag kayo nagagawa ng mali at always nyo pagsisihan, i-deal nyo agad sa ating Panginoon. Sabi mo nga, ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa kanyang mga tinawag ay magiging banal sa kanyang paningin at sa kanyang harapan. Sabi mo nga, banal. Banal. Okay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Sabi dito, kalooban ng Diyos na ako'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ako'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So pag naglingkod tayo sa Lord, pag tayo po ay tumupad sa paanyaya ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, na sikapin na magpakabanal at talikuran ang lahat ng dapat talikuran. Pag hindi natin ginawa ang kapatid, hindi maging excitement yung ating pagiging Kristiyano. Hindi rin maging excitement yung ating pong pagiging workers ng simbahan. Hindi maging excitement. Hindi ka magiging masaya. Hindi pwedeng magsasama ang mali at liwanag. Amen po ba? Amen. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Alam mo kapatid, ang mundong ito ngayon ay nasa mundo tayo ng padilim ang buhay. Kaya kailangan ngayon ang mga Kristiyano ay magkaroon ng tapang. Tapang na ipamulat maging ang ating mga anak, ang ating mga partners o ang ating mga asawa na imulat silang lahat o ang ating mga kasamahan sa trabaho o saan man, no? Imulat sila hindi sa kalikuan kundi sa kaningningan at sa kaningningan at kabanalan ng buhay. Alam mo kapatid, pag-aralin mo pag inaral mong buhay natin noon, sobrang dilim. Amen po ba? Amen. Taas nga kami mga dumaan sa dilim na buhay. No? Ngayon naliliwanagan ka, hindi ka ba nahihiya, na nakakahiya, no? Yung makita mo yung sarili noon, kaysa makita mo ngayon ang iyong sarili na paliwanag na ang buhay. Amen po ba? Amen. Hindi ba kayo nasusuklam? Hindi ba kayo nasusuklam? Pag hindi ba kayo nasusuklam, ibig sabihin hindi ka pasawa. Kasi pag nasusuklam ka na sa iyong mga ginagawa mong dilim at lihim, ibig sabihin ayaw mo na. Amen? Amen. Sapagat, di ba sa Ezekiel chapter 36, verse 31, maalala nyo ang lahat ng inyong kasamahan at masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Amen po ba? Amen. Ngayon kung nag-enjoy ka pa sa iyong ginagawa, ibig sabihin, hindi pa maliwanag ang buhay.
Amen? Amen. Sabi mo nga, magliwanag ang buhay. Sa bagay, may liwanag naman extra ngayon darating. Yung mga Christmas light. Amen? Ay, yung madilim mong kwarto, pag pinailaw mo ng Christmas light, lumiliwanag. Pero ang problema, yung liwanag na yon ay panggabi lang, hindi panghabang panahon. Amen po ba? So, yung liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen? Amen. Okay, so tinawag, itinalaga, pinawalang sala, binigyan ng karangalan. Di ba? Ang sarap yun, no? Naalala ko nga yung dating kapitbahay ko ng walang kasundong tao. Walang kasundong kapitbahay. Para siya yung matino. Sa lahat ng aming kapitbahay noon, siya lang yung pinakamatino. Lahat kaaway niya. So, alam mo ba yung ganung mga klaseng tao na parang ikaw lang lahat ng kapitbahay sinisita mo na, tapos ang feeling mo hindi ka nagkakamali. Parang ikaw lang yung pinakamatino. So, hindi mo, yung mga tao ito, nasusuklam sila sa kapitbahay, kinasuklaman din sila ng kapitbahay. So, isang araw, nagulat ako na dumaan, nasa labas po ako ng pintuan ng aming bahay, nakita ko, talaga nakabarong, puting-puti. Tapos dala-dala niya ang Bible. Now, habang siya nagdadala ng Bible, alam mo, talagang habang siya lumakad ng patalikod, tinititigan ko ang bawat galaw ng kanyang katawan. Sabi ko nga, iba nga talaga ang Diyos na. Kung sino pa yung mga sutil na tao, yun pa yung binibigyan niya ng halaga. Amen po ba? Amen. Ang problema, yung tinawag siya ng Panginoon, may edad na senior citizen na eh. So, hindi na siya matagal naglingkod sa Panginoon. Gusto ba niyo senior citizen na kayo, tatawagin? Okay? Gusto ba niyo yung 61 na kayo, 62 na kayo? So, dapat ngayon kaibigan, kung kayo'y tatawagin ng Panginoon, ang una niyong gawin, mag-respond kayo. At kung mayroong ibibigay sa inyo ng katungkulan sa simbahan, wag ninyong biguin ang Diyos. Dahil hindi pastor ang tumawag sa inyo, kundi Diyos. Ibig sabihin, para makasama sa kanyang iglesia. Amen po ba? Amen. Okay, so ang plano ng Diyos, habang tayo ay nagiging manggagawa ng kanyang iglesia, una, tayo is magpakabanal. Ibig sabihin, tumalikod na tayo sa lahat ng uri ng kasama at kahalayan. Ibig sabihin, lahat ng masama, alam mo na dapat masama. Amen? Amen. Ang tanong, anong masama na ginawa mo noon na ngayon ayaw mo nang gawin? O baka naman, tatawagin ka ng Panginoon, yung masamang ginawa mo noon, gagawin mo pa rin ngayon. So, ibig sabihin, hindi ka magiging epektibo. Amen? Amen. Okay. So, naihangat ng Panginoon tayo magpakabanal. Amen po ba? Amen. So, para tayo maging banal, lumayo tayo sa lahat ng kalikuan. Okay? Punta tayo patungo sa kalinisan, punta tayo patungo sa kabanalan, at punta tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung ayon sa kalooban ng Panginoon? Ang tao, ayaw niya ay magpakasasa sa kasamaan. Mas nais ng Panginoon na tayo ay umiwas tanggihan ang kasamaan at para tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng lubusan. 1 Peter chapter 5 o 1 Peter chapter 1 verse 17 15 to 17. Okay, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Amen po ba? Amen. Tapikin mo ngayong katabi mo. Sabihin mo nga, magpakabanal ka. Tapos tapakin mo din siya. Sabihin mo, ikaw rin. Amen? Amen po ba? Sa ulitin mo nga, sabihin mo, magpakabanal ka. Din sabihin mo rin sa kanya, ikaw rin. Amen? Sabagat pag tayong lahat ay maging karapat-dapat o maging banal sa harapan ng Panginoon, ako kapatid, wala sa ating maghihirap. Amen? Wala sa ating maghihirap. Bakit? Walang panalangin mo, walang hihingin mo, walang isisigaw mo na hindi darating. At lahat ng hihingin mo, lahat ng iyong panalangin ay laging naririnig ng Diyos. Amen po ba?
So, sabi ng Panginoon, sapagat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagat ako'y banal, walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen po, may takot, no? Ibig sabihin, may takot. Dapat alam mo yan kung gagawa ka na at alam mo yan kung gagawa ka ng mali, alam mo ng mali, pero hindi mo gagawin kasi natatakot ka sa mali. Amen po ba? Amen. Alam mo ba yung mga taong karapat-dapat o sa paningin ng Diyos ay banal? Kung noon, sagupa sa lahat ng mali, ngayon natatakot na gumawa ng mali. Amen. Amen? Ang mali sa mga taong naging banal sa harapan ng Diyos ay kaya niyang tanggihan ng mali. Pero dati, ang mali, hindi mo kayang tanggihan ng mali. Amen? Pero ngayon, kaya mo na, ay, ayaw ko yan. Sabihin mo nga, ay, ayaw ko yan. Amen? Pero dati, ay, gusto ko yan. Amen? Pero ngayon, dahil naging banal tayo sa harapan ng Diyos, magiging matuwid tayo sa paningin ng Panginoon, madali na nating sabihin, ay, ayaw ko yan. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo nga, plano ng Diyos. So, huwag niyo kalimutan yung pag kayo ay tuksuhin, sasabihin mo kan, ay, ayaw ko yan. Amen po ba? Pag tinukso ka, pag sinabi mong, ay, gusto ko yan, ibig sabihin, kapatid, hindi pa tayo namumuhay sa kabanalan. Amen. Amen? Amen po ba? So, huwag niyo kalimutan yung salitang, ay, ayaw ko yan. Sabi mo nga, ay. Ayaw ko yan. Amen? Amen po ba? Kung noon, ay, gusto ko yan, pero ngayon, sabi mo lang, ay, ayaw ko yan. Dahil hindi mo na magagawa. Amen? Kung noon, lahat ng gusto mong gawin ay gawin mo, pero ngayon, hindi mo na gagawin ang lahat ng gusto mo. Dahil alam mong may Diyos na nakatingin sa'yo. Amen po ba? Amen. Okay, pangalawa, ang plano ng Diyos sa atin ay magpasakop sa kanyang kalooban. Pag sinabing magpasakop, kapatid, tayo ay nagiging masunurin. Amen? Amen. Alam mo kanina ho, kasi uso sa atin dito ang mga trangkaso, no? So sabi ko, Lord, ang tamblay ko. Sabi ko, Panginoon, ang tamblay ko, palakasin mo naman ako, malapit ng 6:30. Ganun lang kasimple ako makiusap sa Panginoon eh. Amen po ba? Amen. So ang plano ng Diyos, tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban. Roman chapter 12, verse 1 to 2. Okay? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y na nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Alam mo kaibigan, mahalaga po yung magpasakop tayo sa gusto ng Panginoon. Anong gusto mo? Yung gusto mo ang susundin mo o yung gusto ng Diyos ang gagawin mo? Alam mo kapatid, kung gusto nyo may marating bilang isang workers o pagdating ng araw bilang isang Kristiyano, wag mong sundin ang gusto mo. Dapat ang susundin mo yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tulad lang, sinasabi ko sa inyo lagi, pag kayo Kristiyano, kayo tumanggap sa Panginoon, kayo naglilingkod sa Panginoon, patunayan nyo kaibigan, na hindi lamang sa inyong iglesia magiging mabait kayo. Saan man kayo mapapadpad na mga company, dapat hindi po kayo pasaway. Amen po ba? Dapat nagiging masunurin kayo. Yung pagsunod nyo sa simbahan, dapat ganun din ang pagsunod niyo sa mga taong nagbibigay sa inyo ng patakaran sa buhay. Hindi pwedeng masunurin ka, pero hindi ka na susunod ka sa simbahan, pero hindi ka susunod sa mga patakaran. Obligasyon po nating sumunod sa pamahalaan.
mga alituntunin ng batas ng Republika ng Pilipinas, kailangan po nating gawin. Kailangan po nating sundin. Bilang isang mamamayan, ay dapat po tayo magpasakop sa salita ng Panginoon, sa simbahan, at sa pamahalaan. Sapagat walang pamahalaan na hindi itinakda ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tulad yun, mga babae. So, dapat ang mga babae maging masunurin sa kanilang mga asawa. Amen? Pag sabi ko mga asawa, maraming natutuwang mga lalaki. No. Hindi ibig sabihin, mga babae, pag ginawa ka naman nilang maid, ano ba yun? Pag ginawa ka nilang alipin, hindi po dapat ganun ang pagdala ng lalaki. Alam mo kung mahal mo ang iyong, sabi mo nga, mahal ko ang aking asawa. Mahal ko ang aking asawa. Sabihin mo, mahal ko ang aking girlfriend. Mahal ko ang asawa ko. Sige, sige mo. Sabi mo, mahal ko ang aking asawa. Lakasan mo. Sabi mo, mahal ko ang aking asawa. Mahal ko ang asawa. Okay, sabi mo din, mahal ko ang aking girlfriend. Mahal ko ang asawa. Alam mo, kung mahal mo ang iyong girlfriend at mahal mo din ang iyong asawa, kinunan nyo ng ano yan, katuwang. Amen? Pag mahal nyo ang inyong mga asawa at ang inyong girlfriend, kinunan nyo ng kasambahay yan. Hindi nyo ang ginagawang alipin niya ng inyong asawa. Amen? Hindi na natutuwa ang lalaki, oh. Mahal ko mga dalawa. Amen po ba? Amen po ba? Mahal ko dalawa. Okay na sana no? Ang problema, ayaw kong bias Amen? So kung mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong girlfriend, dapat mayroon kang kinuhang kasambahay. Huwag na daw, baka maging dalawa. Mga lalaki ayaw na Baka magsiingay ko. hindi kasambahay eh. Kanina, Nakasama sa bahay. sigaw ng sigaw kayo, ano? Amen? Amen pa ba? Ibig sabihin, pag mahal mo ang Diyos, kaya mo magpasakop. Kahit gaano yan kahigpit ang patakaran ng pastor ng simbahan. Kaya mo magpasakop. Kasi ang pinaglilingkuran mo, hindi naman yung pastor Hindi naman yung simbahan. Kundi ang yung paglilingkuran, yung Diyos na makapangyarihan at banal. Amen. Amen po ba? Kaya kung mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang Diyos, mahal mo din yung asawa at mahal mo din yung girlfriend, ang palatandaan mahal mo siya ay kinukunan mo siya ng kasambahay. Amen po ba? Kasama sa bahay. Amen po ba? Kasama, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng katuwang. Amen po ba? Amen po ba? O bakit biglang nalungkot ng mga lalaki ang mga babae nagsisigawan? Hindi. Huwag mo sabihin wala kang pambayad. Obligasyon ng lalaki yan. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Okay, so Romans chapter 12 verse 1 to 2, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam mo kapatid, ang takbo ng mundong ito pabigat ng pabigat, padilim ng padilim, ang takbo ng mundong ito. So anong dapat niyong gawin? Dapat lagi ninyong pagliliwanagin ang salita ng Diyos. Alam niyo kaibigan, sa tuwing po ako mapapadpad doon sa dakong doon, ang ginagawa ko, lagi kong sinasabing, magpaano ka muna? Magpatugtog ka ng yung, yung gawain. Amen? Amen. Alam mo kapatid, sasabihin ko sa yung totoo, even yung mga preach ko, ako yung nakikinabang para lumakas yung aking pananampalataya. Kasi pagkatapos ko mangaral, ako naman nakikinig. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sabihin mo nga, magpasakop sa kanyang kalooban. So sabi ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano bang takbo ng mundong ito? Magulo. No? Alam mo, pag iniisa-isa mo ang takbo ng mundong ito, minsan hindi mo maintindihan. Napakagulo. Ibig sabihin, palala ng palala dahil sa, although yung social media nakatulong pag ganitong ginagawa. Pero pag ginamit mo yung social media mo
para mapahamak ka. So wag. Kasi ang sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Alam mo ba kayong mga taong pinawalang sala, tinawag, itinilagang kanilang sarili, at binigyan ng karangalan ng Panginoon, yung kanilang pag-iisip bago na eh. Binago. Sabi mo nga, binago. Di ba, totoo naman. Dati pag mag-isip tayo para lang sa ating mga sarili. Amen? Amen. Pero ngayon, nag-iisip na tayo hindi lang para sa ating sarili. Number one, itinilaga mo ang iyong isip sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Napakahalaga yung magpapasakop ka, kaibigan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Napaka-importante yun. Magpasakop ka sa kagustuhan ng Panginoon, magpapasakop ka sa salita ng Panginoon, magpapasakop tayo sa plano ng Diyos. Sapat kung ano yung plano ng Diyos, dapat yun ang ating unahin. Amen po ba? Amen. Ang pangatlo, ang plano ng Diyos tayo'y gagawa ng mabuti sa bawat anak niya. Tingnan mo yung kapatid, ang iyong katabi. Sabihin mo, congratulations. Anak ka na pala ng Diyos. Oh. Amen po ba? Ako'y may napapansin. Pag mag-asawa ay magsimbang magkatabi, tapos katulad dito may iniutos, bakit hindi sila magtitinginan? Amen po ba? Amen po ba? So, ang plano ng Diyos, tayo'y gagawa ng mabuti sa bawat anak ng Diyos. Ibig sabihin, wag lang tayong gumawa ng mabuti sa ating mga kamembro. Wag lang tayo gumawa ng mabuti sa ating mga kamag-anak. Wag lang din tayong gumawa ng mabuti sa ating mga kasamahan. Dapat i-expand natin yon, yung ating iniruwel na binago ng Diyos, yung ating pagkataong binago ng Panginoon, kahit anong klaseng tao, kahit anong simbahan, kahit anong klaseng membro ng simbahan, hanggat lumalapit sila sa atin, hindi dapat natin sila pagdadamutan. Amen. Amen po ba? Tungkulin kasi natin mga kapatid, na tayo ay hindi labang tayo gagawa ng mabuti. Tungkulin natin yung tinanggap natin ang Diyos, gumawa ang Diyos ng mabuti sa atin. At yung ginawa ng Diyos ng mabuti sa atin, dapat po natin yan i-expand. Ibig sabihin, gagawa tayo kahit anong klaseng tao yung ating katabi. Si matanda man yan, si bata man yan, si professional mo man yan, at hindi man professional, no? Kung ano man katanyagan yan at hindi matanyag, dapat i-expand natin ang paggawa natin ng mabuti. Alam mo kapatid, hindi lang tumutukoy ang paggawa ng mabuti sa ating mga kadugo. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para doon lang tayo gumawa ng mabuti. Amen po ba? Hebrews chapter 6 verse 9 to 11. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Alam mo kaibigan, kapatid, tulad ng sinasabi ko, pag gumawa ka ng mabuti sa mga mataas na tao at kilalang tao, tapos yung mga maliit na tao, means walang katungkulan sa pamahalaan, walang katungkulan sa company, walang katungkulan sa lipunan, at kung hindi man natin sila magawa ng mabuti, para na din nating sinabi na mismo na tayo ang nagtatangi. Ibig sabihin, kapatid, hingin mo ang pamaraan ng Panginoon na pantay-pantay. Si kamag-anak man, si kaaway man, si nakasamaan man ng loob, sa oras na siya'y mga ilangan, wag na wag mo siyang tanggihan. Sapagat siya'y tao tulad mo, at ako'y tao tulad mo, at ang bawat isa, tandaan mo, nangangailangan ng tulong sa Diyos at sa kapwa-tao. Amen po ba? Amen. Taas mo ang iyong kamay, sabihin mo, Panginoon, pag ako'y pagyamanin mo, tutulungan ko at uunahin ko
ang aking mga kababayan ng aking mga kababayan na mahihirap. na mahihirap. Umaasa ako, O Diyos, Umaasa ako na pagpapalain mo ako na pagpapalain mo higit sa lahat higit sa lahat sa aking pangailangan sa aking mga upang may magamit ako upang may sa pagkakawang gawa. Amen po ba? So, kahit nakaaway natin, kahit nakasamaan natin ang loob, kahit nakaargumento natin, oras na sila'y humingi ng tulong, wag na wag mo silang tanggihan. Tatandaan mo yan, kapatid. Kahit gaano man yan kapasaway sa lipunan ito, hindi ka nila mauunawaan. Ikaw ang umunawa kasi ikaw ay nasa liwanag ng buhay. Amen po ba? Ikaw ang umunawa kasi ikaw ang nakarinig ng salita ng Diyos. Ikaw yung magtiyaga para sa kanila dahil ikaw ang nakakalamang ng kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. So, wag na wag mong tanggihan ang mga tao, no? Lagi ko sinasabi sa taga-opisina, pag may lumapit, wag mong tanggihan. Basta mayroon, bigyan mo. At kung wala, sasabihin mo bukas. At pag bukas, dapat na ibigay. Kasi ang bawat tao, aminin man yun na sa gusto, bawat tao, iba't ibang panahon ang pangangailangan natin sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. At kung dumating ang panahon na lahat ginawan mo ng mabuti, pero ang ibinalik sa iyo ay kasamaan, huwag ka lang mag-react. Tuloy-tuloy lang. Kasi sa sa Hebrew chapter 6, verse 9, sabi dito, sabi dito, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano ba yung inasahan natin? Tayo ay magtagumpay. Ano ba yung inasahan natin? Tayo ay pagpalain. Ano ba yung inasahan natin? Tayo ay makatulong sa iba. At ano ba yung inasahan natin? Tayo ay gamitin ng Panginoon. At ano ba yung inasahan natin? Bibigyan tayo ng Diyos ng karangalan sa ating pagpapagod sa sanlibutan ito. Amen. Amen po ba? Kaya sabi mo nga, hindi ako titigil. Sigaw mo. Hindi ako titigil. At sabi mo sa iyong katabi, hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Na ikay kausapin, Na ika'y kausapin, tulungan, tulungan, pagtiyagaan, pagtsagaan, ipanalangin, ipanalangin, at mabuksan ng iyong kaisipan. Amen? Pag nabuksan yan, maniwala ka, hindi na yan pasaway. Amen? Kung mabuksan yung asawa mo, kung mabuksan yung asawa mo, halimbawa umuwi yan hating gabi, hindi na yan uuwi hating gabi. Sa tamang oras na lagi yan. Kung dati ang dami ang dinadaanan, pag nabuksan yan at nakatagpo ng liwanag, ipinanimumuhay ang liwanag, nagpasakop sa Panginoon, no? Didiretso na yan sa bahay. Amen po ba? Dati, pag hindi pa nabuksan, no? Inutusan mo ng suka, ang daming pinagdaraanan, pero ang dala pa rin ay suka. Amen? Amen. Bakit? Ang dami niyang dinadaanan, naliko-liko ang buhay. Nakakalungkot nga yan eh, na inutusan mo ng suka, tatlong oras umuwi, pero ang dala niya suka pa rin. Yung inutusan naman yung isang suka, 1 minuto, umuwi ka agad, pero suka pa rin ang dala. At yung 3 oras na inutusan mo ng suka, ang dami niyang kwento. Pero kwento niya walang kwenta. Amen. Amen po ba? Amen po ba? So, huwag kayong magsawa, tumulong. Huwag din kayong magsawang magbigay. Huwag kayong magsawa na mag-aruga. Huwag din kayong magsawang mag-share. Huwag din kayong magsawang umawit. Huwag kayong magsawang magbuhat. Ano bang inyong katayuan sa buhay? Huwag kayong magsawa. Sabagat pag nagsawa kayo, yung inyong itinanim ay masayang. Amen po ba? Amen po ba? So, sabi mo nga, huwag masayang. Ephesians chapter 2, verse 10. Ang nais namin, kung ano, Ephesians chapter 2, verse 10. Kung ano tayo ngayon, kung ano ka ngayon, kung ano tayo ngayon,
ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa sa natin ay pakipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa mang upang gawin natin. So, ang decoration natin, kaya tayo ay nabuhay, kaya tayo naging tao, no? Gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen? Amen. Pag tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, ginagawa natin yun sa Diyos. Sapat sinasabi ko, ano yung ginawa mo sa iyong kapwa ay ginawa mo sa Panginoon. Amen? Amen. Pansinin mo ya, minsan nga, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman kadugo, hindi mo naman kaano-ano. Pero bakit matimbang pa yung trato mo sa taga-simbahan kaysa sa iyong mga kadugo? Bakit? Tatandaan mo, siya'y tumanggap kay Kristo, ika'y tumanggap kay Kristo, masarap magsama pag tayo lahat ay tumanggap kay Kristo. Amen po ba? Amen. Masarap mag-usap, masarap magkatabi, masarap magkatulungan. Pag pareho tayo, tinanggap si Kristo, pinamumuhay si Kristo, pinaglilingkuran si Kristo. At ang sarap yung kaibigan na makita natin na tayo ay nagiging Kristiyano. Amen po ba? Amen. So huwag niyong kalimutan, una, tayo ay dinecorate ng Panginoon para tayo magpakabanal. Ibig sabihin, talikuran na dapat natin talikuran. At upang sa ating gagampanan tungkulin, no, sa iglesia ng Panginoon o sa church na ating kabibilangan pagdating ng araw, ay magiging epektibo tayo. O lalo na po ang choir, o lalo na po mga preacher, mga evangelist, no? So lumayo tayo lahat doon sa kalikuan, punta tayo sa kalinisan at kaliwanagan. Amen po ba? Amen. Then pangalawa, ang plano ng Diyos tayo magpasako. So, hindi lamang patuwain natin ang mga taong namumuno sa atin. Patutuwain natin o pasasayahin natin, bigyan natin ng karangalan yung Diyos na tumawag at nagtalaga sa atin. Sa pamagitan ng ating, alam mo kapatid, tatandaan nyo ito. Ang mga taong kay Kristo ay nagpasakop, magpapasakop yan dito una sa sanlibutan. Magpapasakop yan sa mga panuntunan ng anumang pamalaan, anuman ang company, anumang rules and regulation. Ibig sabihin, anumang simbahan, magpapasakop yan. Dahil hindi lamang siya nagpapasakop, kundi kaya siya nagpasakop para bigyan niya ng karangalan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Napakasarap po yung kapatid na pagdating ng araw na sasabihin sa iyo ng isang tao, salamat dahil naging mabuti ka. Salamat dahil naging mabuti kang kasama. Salamat dahil naging mabuti kang pinuno. At salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Masarap po pakinggan yun. Ibig sabihin, ang mga taong pinaglilingkuran mo, ang mga taong pinagsiservisyuhan mo, sila din yun maglilip up sa iyo, kapatid, patungo sa Panginoon. Tatandaan nyo, ang bawat gawa nyo ng mabuti sa inyong kapwa ay maraming taong nananalangin para sa inyo. At kung gaano kadami ang inyong tinulungan, ang inyong ginawang mabuti, ganon din kadami ang pumapalakpak na mga anghel ng Diyos. Amen. Amen? Amen po ba? So huwag niyong kalimutan, tuloy mo lang. Sabi mo nga, tuloy lang. Kahit binigyan mo, pero ikaw pa yung siniraan. Normal kasi yun eh. Oo. Wala, basta ang malaga, gumawa ka, walang intensyon. Amen? Amen. Ang ginawa mo ay para sa kabutihan, para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, bigyan ko daan muna ang ating bisita, no? Umaten siguro mga ilang buwan na ba siya umaten? Mga 3 o 2, no? Kasi August, no? So naka-live ka, brother. So wag kang mahiya, no? Ikwento mo lang yung gusto kong makinig sa kwento mo. Sapagkat yung kwento niya, I'm very interesting eh, no? Na gusto kong pakinggan yun. Dahil daw sa mga aral ay dapat magawa niya, hindi na niya nagawa.
Amen po ba? Sige kapatid, halika dito. Huwag kang mahihiya. No? Palakpakan natin, nakalive ka dito. Makikita ka sa buong mundo. Amen. So makinig kayo mga viewers o ito po'y may maganda pong nangyari sa kanya. Oo. So pagbibigyan ko daan, kapurihan ng Panginoon. Okay, so magpakilala ka, Brad. Una sa lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakahiya man mag-share sa nangyayari sa akin dahil hindi ako empleyado dito, pero patutunayan ko sa nagpaparating ni Pastor Ruel na totoo po lahat ang sinasabi niya. Kasi nung nakaraang linggo, bali nagulat ako sa mga workers na bigla na lang sumugod sa akin, galit na galit. Tapos wala akong kaalam-alam na ako palang pakay nila kasi nagsusulat ako. Nung mapalingon ako, biglang may atake at sasaktan sana ako. Napatayo ako bigla at nagulat. Sabi ko, Brad, tika lang, ano ba ang baon yung galit? At gano'n na lang kayo manakit diretso. Kung ano man ang galit nyo, sabihin nyo sa akin at sasagutin ko. Kasi lahat ng problema na dadaan natin sa pag-uusap, huwag kayo manakit ng basta-basta sa kapwa. Yan ang sabi ko. At nagpasalamat ako na napahupa ko yung galit nila dahil sinabi nila sa akin na mayroon kasing nag-report na tinumbok mo kami na lahat na nawawala dyan, kami ang may kagagawan. Ang sabi ko naman, ito ang sagot ko. Kung sino man yung tao na nagsabi sa inyo para kayo magalit sa akin, puntahan natin. Hindi naman sila sumama sa akin, Pastor. Kaya sinabi ko sa kanila na walang katotohanan yan. Kaya makinig kayo sa akin, naintindihan ko ang inyong galit sa akin dahil ako man mismo magagalit rin na paratangan na hindi ko naman ginawa. Alam nyo, kung maniwala kayo sa akin, wala akong sinasabi dahil wala naman akong ebidensya na kayo ang kumuha ng mga items dyan, lahat ng mga nawawala. Wala akong ebidensya, hindi naman ako ganun kababa ng pag-iisip na magtumbok ako ng tao na hindi ko naman siya na papatunayan. Kaya nagpasalamat ako, Pastor, sa mga pag-attend ko dito, lalo na sa aking pinakasama na nahila niya ako rito para makinig sa salita ng Diyos. Nagkaroon ako ng idea kung sa lahat na naririnig ko rito kung paano magpakumbaba at napalamig ko ang isip nila dahil sa hindi ko sinuklian yung galit nila sa akin. Sinuklian ko ng pagpakumbaba. Yun lang po ang maisishare ko sa natutunan ko dito dahil sa mga naririnig ko kay Pastor Ruel. Pastor, baon-baon ko lahat at pinag-share ko rin sa mga kasama ko. Kung gusto nyo makinig, paki-search lang po sa YouTube yung kay Pastor Ruel Contapay. Yun, sa awa ng Panginoon, sinerch nila, nakinig sila. Natutuwa ako at naniniwala din sila sa akin. Yun lang po, Pastor, ang natutunan ko dito. Kung paano magpakumbaba. Salamat po. Alam mo kapatid, kaibigan, bago tayo matapos, ang pinakamasarap sa buhay ng tao, kung nais nyo na makaiwas sa gulo, isa lang ho. Matuto tayong umunawa sa isang taong galit at matuto tayong magpaliwanag bakit sila nagagalit. Amen? Amen. At alam mo kaibigan, dahil yung kanyang trabaho ay sensitive, so anong iniligtas ng Panginoon sa kanya? Yung hindi siya makapagpaputok. Amen? Una, yung dapat haharapin, hinadlangan ng Diyos. Dahil sinabi ng Panginoon, pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi lamang ikaw, pati ang buong pamilya. Amen. Amen? Ang ililigtas ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, pinatunayan ng Panginoon sa inyo sa pamagitan ng aral na nakinig, inunawa, isinabuhay,
naligtas siya sa kadiliman ng buhay at nadala pa niya sa liwanag ang kanyang mga kasamahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Diyos ang papuri. Amen. So, hindi yun aral ni Ruel o aral ni Pastor, kundi iniaaral ng Diyos sa ating lahat. Pag ginawa natin yun, magugulat ka. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan ng buhay. Amen po ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag ako'y mag-drive, sa tuwing ako'y mawawalan ng preno, lagi-lagi sa mga gasolinahan at makapaghinto ako agad. Amen? So, kaya nga sabi ko sa inyo na sanayin nyo o aralin nyo, ilapit nyo inyong sarili sa ating Panginoon, maniwala kayo. Hanggat nilalapit ninyo ang inyong sarili sa Diyos, iingatan kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kasamaan sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen po ba? So, salamat sa Panginoon sapat pinatunayan ng Panginoon sa ating kapatid, hindi madadaan sa tapang ang lahat, kundi madadaan sa hinahon at pagpapaliwanag. Amen po ba? So, ibig sabihin, yung gabi na yon, ang pumasok sa ating kapatid ay karunungan. Karunungan na i-entertain yung mga taong galit. Amen? At i-entertain kung ano yung kanyang nararamdaman. Amen po ba? Hinga nga kayo. Huminga kayo. Pag naka-encounter kayong magagalit na kayo, huminga kayo. Amen? Amen po ba? Pag huminga kayo, pag galit na kayo, pag huminga kayo, kunting galit na lang ang lalabas doon. Kasi naunahan ng paghinga. Amen po ba? So, sabi mo galit. Galit. Walang ano yan eh, walang patutungan ng galit. Amen? Amen po ba? So, lagi mong sabihin mo nga, Panginoon, ngayong gabi, kung nadaanan ng aming kapatid, ang kaligtasan, ang kapahamakan, ako man din, ay lagi mo akong ingatan. Amen? Amen. Lagi mag-iingat ang Diyos sa atin. Simula yung tinanggap natin ang Diyos. Amen po ba? Simula yung tinanggap natin ang Panginoon, simula yung sinunod natin ang Diyos, simula yung nagpasakop tayo sa Kanyang kalooban, lagi tayong ligtas sa lahat ng kapahamakan. Amen po ba? Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad. John chapter 17 verse 12. Sabi niya, habang kasama ko ang mga ibinigay ng aking Ama, ay walang mapahamak kahit isa. Amen. Habang kasama natin ang Diyos, lagi tayong ligtas. Pag sinabing ligtas, ililigtas tayo sa kapahamakan, ililigtas tayo sa kabiguan, ililigtas tayo sa kahirapan. Yun ay pangako ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya wag kang sumuko, wag kang lumiko, wag kang umayaw. Ano man ang paanyaya ng Panginoon, gawin mo agad ang isang desisyon. My dear brothers and sisters, bago ako matapos, sabi ko nga, yung inanyayahan ko ng Panginoon na siya paglingkuran. Until now, hanggang ngayon, hindi ko pinagsisihan yung naglingkod ako sa Diyos. Ang pinakatamang desisyon ko na ginawa, yung 1995, yung paglingkuran ko ang Diyos. Isa lang ho ang aking hiningi at paulit-ulit kong sabihin sa iyo, tandang-tanda ko yung araw na yon. November 15, 10 o'clock in the evening, 1995, yung tinanggap ko si Jesus. At pagtanggap ko sa Panginoon, mabilisan yun eh, nakapaglingkod ako agad. Naglingkod ako agad sa Panginoon. At hanggang ngayon, tumigil ako ng 10 taon sa paglilingkod sa Lord. Pero kung ako ang magsasabi, ni isang 1% lang, ni katiting, hindi nagkulang ang Diyos sa aking buhay. Ipinakita niya ang kanyang kabaitan, ipinakita niya ang kanyang kabanalan, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya lagi ko nga sinasabi, kapatid, kung mayroon ka mang pag-uukulan ng oras at panahon at ng iyong lakas,
Yung Diyos sa'yo tumawag at pumili, bakit ka napapadpad sa dakong ito? My dear brothers and sisters, wag na wag mong biguin ang God. Sa mga plano niya sa'yo, wag na wag mo siyang pahindian. Yung mga kagustuhan niya para sa'yo, dahil hindi ka niya tinawag para ikaw'y pahirapan. Hindi ka niya tinawag para ikaw'y biguin. Hindi ka niya tinawag para ikaw'y pabayaan. Tinawag tayong lahat ng Diyos para ipagtanggol tayo ang ating mga pangalan. Amen po ba? Amen. Tayo po yung magsitayo, kapatid. Glory, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Kapatid, inayayahan ko pong iyo ko ang inyong mga ulo. Even kayo mga nanonood, inayayahan ko po kayong ipikit ang inyong mga mata. Ako'y naniniwala na lagi kayong mga followers ng gawain ito. Hindi kayo followers ni Pastor Ruel o ni Ruel. Followers kayo ni Jesus. Habang ikay nanonood ngayong gabi, kung nakaraang buwan pa, alam kong kasama ka. Ikaw, ako, tayong lahat. Yung plano ng Diyos, pag-isahin natin na sa paglingkuran. Kapatid, kung malayo ka man, nasa loob ka o nasa ibang bansa ka man, lumingon ka kung may simbahan sa iyong paglilingkuran. Pumasok ka. Ano man ang reliyon, dahil naniwala ako sa Panginoon, saan ka man mapapadpad ko ang Diyos ang iyong paglilingkuran, Diyos din ang magbibigay daan upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makapangyarihan Diyos na banal, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Sa gabing ito, Panginoon, narito po ang iyong mga tao na iyong pinili, inyong inanyayahan. Naway loobin mo po, Diyos, ng bawat isa sa amin ngayong gabi ay maninikluhod sa iyong kapangyarihan. Dalangin ko din po, Ama, na kung paano mo ako tinawag, tawagin mo rin sila para sa iyong kaluhalatian. Tawagin mo rin sila para sa iyong karangalan. Napakabuti mo po, Ama. Sa kabila ng aming karumihan, kami iyong tinawag, kami iyong pinawalang sala. Napakabuti mo, Panginoon, dahil hindi mo kami pinarusahan, kundi kami iyong pinatawad. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinahirapan, kundi pinagaan mo lahat ang aming kalooban at ang aming mga buhay. At hindi lang yun, Panginoon. Itinalaga mo pa kami para ikay paglingkuran sa kabila ng kami nagkulang, sa kabila ng kami nagkasala. Narito, Panginoon, ang mga kababaihan. Narito, Panginoon, ang mga kalalakihan, maging ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Naway iunat mo ay mapagpala at ang iyong kapangyarihan pumasok sa kanilang kalooban. Hindi lamang sa mga nanonood, maging narito sa iyong paanan. Tawagin mo sa iyong ubasan, tawagin mo sa iyong iglesia na aking pinaglilingkuran, upang sa Panginoon, magsama-sama kaming itaas ang iyong kaluwalhatian, ang iyong karangalan, na ikaw ang tunay na Diyos, kailanman hindi ka nagpabayaan. Yes, Lord, sa mga oras na ito,
Naninigluhod kami dahil at nagpapasalamat sapagat sa kabila ng mga dilim naming pinanggalingan ay nililiwanagan mo kami upang ikay paglilingkuran. Samahan mo po kami, Panginoon. Saan mo man kami dadalhin, ano man ang iyong ipapagawa sa amin, magsalita ka sa aming kalooban sa araw at gabi upang ikaw, Panginoon, ang masunod namin, hindi ang aming mga kagustuhan. Yakapin po, Ama, ang mga kababayang ito na iyong inanyayahan sa iyong Bible study. Yakapin mo po, Ama, ang bawat lalaki ngayon na ngayon nasa iyong harapan, nasa iyong paanan, at nasa lugar kung saan kami yung tinipon upang bigyan ka ng karangalan. Pagpalain mo, Panginoon, anuman ang mga kabuhayan ng mga kapatid kong ito na iyong ipinadala ngayong gabi, maging ang mga nanunood sa mga tahanan, ay abutin mo po ng iyong makapangyarihan at awa ng iyong kabanalan at ipagkaloob mo po ang kanilang pangangailangan at ipagkaloob mo po, O Diyos, ang iyong katugunan ng kalangitan upang ikaw, O Diyos, mabibigyan ng kanang karangalan. Lord, sa mga oras na ito, salamat, Panginoon, sa aming kapatid na iniligtas mo sa kapahamakan at patuloy mo siyang gamitin sa kanyang mga kasamahan. Buksan mo ang kanyang mga labi at lagyan ng tanda, himala at kababalaghan ang bawat salitang kanyang bibitawan at maririnig ng kanyang kapwa ay magkaroon ng bisa at magkaroon, Panginoon, ng katugunan ayon sa iyong mga layunin bilang isang tao na namumuhay sa sanlibutan ito. Pagkalooban mo din, O Diyos, ang mga kababayang ito, ang kanyang mga labi ng iyong kapangyarihan. Langisan mo ang kanyang mga labi upang sa bawat salita na kanyang bibitawan patungo sa kanyang kapwa ay madadala nila, O Diyos, sa liwanag patungo sa iyong gawain, patungo sa iyong harapan. Pagpalain mo, Ama, ang bawat isa. Tawagin mo sa iyong ministeryo upang ikipaglingkuran naming sama-sama sapagat ikaw, Diyos, ay buhay at makapangyarihan at higit sa lahat nakakaalam ng aming mga kalooban upang ikay aming paglilingkuran. Salamat po, Diyos, ng marami. Salamat po, Diyos, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay, sa iyong pagyakap at sa iyong pagkilos sa aming kaligitnaan. Natunay nga, O Diyos, walang taong matibay pag ikay na'y pumasok sa aming kalooban, ang lahat ay maninukluhod sa iyong harapan. Salamat po, Diyos, ang gawain ito na kami nakakilala ng kaliwanagan at ikay mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya. Sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.